Good day mga ka-DG, welcome back. So today is Friday at nandito pa rin tayo sa May Manila. Okay. Hanggang Saturday ang ating pasok dito. Dito muna tayo. So for today's topic siguro ang gawin natin, kamusta ba ang pagdadrive dito sa May Manila area? Ano-ano yung mga inaasahan natin dito sa kondisyon ng kalsada rito at lagay ng mga traffic, diba? So number 1, ayan, kita nyo samot-sari kahit sa mga kanto road lang, yung mga bus, diba? Mga jeep. Uy, pakataw yun ah, ayaw pa iiwan. Ina mo yeah. Yan, di ba? Kahit nasa mga ano lang, kanto-kanto lang. Unlike sa province, ako, talagang pinaka main road, national road mo lang makikita yung mga ganyan. Number 2 is, ayan, medyo marami siyang stoplight dito. So, okay naman din yung stoplight na yung ginawa yan dahil sa, syempre madami ritong crossing, dami ring sasakyan, at least ma-organize kahit wala nagbabanday. Ma-organize yung both pedestrian tsaka mga tao doon, mga vehicle. So dito hinto na naman, another stoplight, yun, tinaka-go na. Number 3, ayan, kita nyo rin kung ano yung nasa natin dito. May pagkasiksikan ng sasakyan, lalo na sa mga rush hour na oras. Ayan o, kita nyo. So time check pala is 7 ano pala ngayon, 7:36. Ayan, ito na yung ginaano natin. Although may mga ibang part naman ng Manila na maluluwag, then meron din naman na masikip, meron naman katamtaman. Okay. O, dito sa bandang area natin, pansin talaga natin ganito inaasahan. So, pero siguro dahil din naman sa traffic light. O, ayan si Doggy, namamasyal din. So ang number 1 natin is yung type ng mga sasakyan, di ba, na umaano dito sa kalsada. Kaysa mga street road, may mga bus, jeeps. Sumunod naman doon yung binanggit natin na traffic light. Yan. Pangatlo, yung congestion, sasakyan, marami. Okay, wag din si ate. Ang pang-apat naman yan, I think, yung pollution. So dito sa Manila, matindi talaga pollution. Sa pinakahinahangaan pagdating sa larangan ng lalo pag nakabuntot ka sa sa mga sasakyan, lalong-lalo na, well, wala akong ano rito, pero ang na-experience natin is more on sa mga jeep. Ayan, pag nakabuntot tayo sa jeep, yung mga lumang jeep, ayan, nako po, disaster yung salo natin lahat ng usok. Yung sa mga bus siguro yung pailan-ilan pag nakakalabas tayo, pero hindi man siya gaano sa yung jeep. Pangalawa doon yung mga may kalumaan ng mga trucks, mga truck na kahit mga maliliit lang. Ayan, yan din tayo nakakalasap ng singhot sarap. Sana all. Talagang pag bagong ligo ka, paglabas mo, pag nakakarap mo yun, nako,
amoy uwian ka na, papasok ka pa lang. So panlima na din, dagdag na natin. Uso rito yung counterflow, kaya dito sa Manila huwag kang pakakampante. Kahit nasa tamang lane ka ng kalsada or ng way, paminsan may humasalubong sa'yo dito, mabubulaga ka na lang. Ang isa pa dito, dagdag na rin natin, pang-anim na yata yun, yung mga nagbibiting the red light. Di ba nga dito masyadong maraming stoplight. So yung mga nagbibiting the red light, ang dami. Naka-red na sa kanila, pero kung gustuhan nilang mauna ng ilang minuto, ilang segundo, binibit pa nila. Or hindi na nga beating the red light kasi totally red na sila, nakahinto na sila. Tapos sisilip-silip yan kaliwat kanan kung pwede silang makatagos kahit red pa. Ayan, ginagawa. Yung mga nasasaksihan natin dito. So pang pito natin, dagdag natin siguro yung isa pa na nakakaano rito, yung mga pedestrian. Dahil nga sa sobrang daming tao dito or crowded dito sa Manila, so mag-ano talaga dyan yung mga pedestrian. Expect natin na may ganong senaryo talaga. Oh, may sounds pa. Pang pito na yun, ano? Pedestrian. Pang walo, ayan, kitang kita natin kaliwat kanan yung mga nakaparking sa kalsada, kahit na ito ay public road, di ba? Although ito, nadaanan natin ngayon is one way, pero it is what it is. May nakaparada kabilaan. Siguro dapat pina-organize na lang ng konti. Mas maganda pa kung nagpapapark naman sila sa kalsada, isang ano lang, isang lane lang. Pang walo na agad. Dami natin na ano ano ba? Palo, pang siyam yung kalsada rito. Yan, ayan o. Although nakikita natin na espaltado siya, sementado, pero pag nadaanan natin yan, talagang may mga lugar na bumpy o rough, pakagaspang. Ramdam na natin yung talbog o yung gaspang ng kalsada sa pagmamaneho natin. Aray. Ano? Ramdam yun. Kasama na rin dyan yung ano, talamak din dito yung mga potholes. Isang katutak na. Ano ba yan? Ayan, kahit yung mga gitna ng kalsada, pagitan ng sa kalsada, mga pavement, gitna. Ito pa potholes. Yan, pothole. Isang katutak talaga dito. Kaya pag nandito ka, una mong titignan dito is ay yung sasanayin mo yung mga pothole kung nasaan ba. Kasi mahirap na dito, lalo na pag gabi. Yan, hindi mo mamamalayan, pothole na pala, pwede pang maging cause ng aksidente mo. Pwede rin yung nakasunod ka sa mga sasakyan. Siyempre pag nakasunod ka sa mga sasakyan, lalo na kung malaki, hindi mo makikita yung nasa harapan na kalsada mo.
So may instances doon at maraming beses na nangyayari, pagkalampas ng sasakyan, mabubulaga ka na lang, may madadaanan kang may mga ganyan, mga pothole. So ganun. Idagdag na rin natin dito yung pag umuulan. Minsan yung mga pothole na ganun, na pupunuan nyo ng tubig, o hindi natin mapapansin yun pag maulan, lalo na pag gabi, sinabayan pa ng gabi, tas madilim ang kalsada, madilim yung area, naku, jackpot. Ano, isang katutak ang potholes dito sa gitna, naku. Kasi diba, tawid dito, liko doon, reverse dito, abante doon. May matitinda rito sa mga ano. Oo. Sige, ina-amber ko na rin ang pang Siam. Inaan natin dito. Marami ditong reckless driver. Mapa 2 wheels, mapa 3 wheels, at mapa 4 wheels. Kadami. So pag nagdadrive dito, talagang kailangan na yung driving habit mo is napaka-defensive. At saka syempre ikaw, huwag kang magpapatakbo ng mabilis, diba? Yung tama lang para sa kalsadang dinadaanan mo, tsaka sa kondisyon ng lugar na pinapagpatakbuhan mo, diba? Kung mga ganito, diba, busy, daming mga establishment, talagang mag-ano ka, mabagal. Ito, mga mote tayo isang beses. Ito yung mga shortcut kasi dito. Shortcut tayo dito. Yan, tulad ng ginawa natin. Pero at least ano naman tayo, di ba? With care pa rin, kamote with care. Ganun. O yun, kamote with care lang. Sana all. Ayan, dito hintay lang naman tayo ng may stoplight din kasi dyan yun, pwede na to. Yun, so sample yun, kamote with care. Dito, ayan, kita nyo, puno yung kalsada. Tapos may paikot-ikot pa. Ito, nag-i-stand ba to? Ito, yan. Oh, pagdating naman dito, ayan, may parating maluwag. Ayan. Ano pa yung makasasakyan nila, nandun pa sa may sidewalk. Pero mali pa din dahil sidewalk siya. Sidewalk is for pedestrian use, di ba? Kaya lang may nagre-react, sayang daw yung binayahe mo. Ako'y alip. Wala pa sa'yo doon. Ito na darang. Ito na occupied. Ito, ang pakagal. Pagdating naman na dito, ayan. So, ayan, kitang-kita pa rin natin yung mga rough roads dito. Yung mga pothole. Okay. Ito yung malaman to kung gigilid o ano Hop, ya. Siko tayo.
overtake tayo. So paano mga ka-DG, sa susunod ulit natin na vlogs, so keep follow lang, like, subscribe and share para sa mga karagdagan at mga bago nating videos. So that's it. God bless.